Ayun, so magandang araw mga ka-CE, nagbabalik tayo. Ito ang CE Concepts by Engineer JC Valentos. Okay? Maraming salamat po at napilian yung pakinggan or panoorin ng ating video, Ang topic natin ngayon is about dun sa fee values or yung ating strength reduction factors. Okay, so ito yung ginagamit natin na reduction factor pag kinukuha natin yung usable strength ng ating uh, concrete or ng ating member. Okay, so nilalagay natin ang strength reduction factors kasi tinitake natin into account lahat ng uncertainties na maaaring mangyari sa ating structure. Maybe dun sa uh, dimensions or sa pagkakagawa, okay, sa computations, lahat so sa mga assumptions natin, lahat ng mga uncertainties na nilalagay natin sa ating design is ina-account natin. So naglalagay tayo ng strength reduction factor as a parang allowance or safety factor natin, Okay, so as per ACI 318 code, section 21.2.1, nandyan nakalagay yung ating mga common values for fee or strength reduction factor na gagamitin natin sa design. So nakalagay dyan yung 0.9 for tension controlled beams and slab, 0.75 for shear, and torsion and beams, 0.65 or 0.75 for columns, or 0.65 or 0.9 for columns supporting very small axial loads. Okay, 0.65 for bearing on concrete. Okay, so as you can see, matatansya natin dito yung knowledge natin as of the moment about doon sa dinidesign nating structure. Okay, so may nilagay ako dyan na comment or like a remark. The smaller the factor, the more questionable results. Okay, so kung makikita mo yung mga member natin na merong factor na mas lower, so mas maintindihan natin na mas mahirap silang i-compute or mas mahirap or mas questionable yung mga results na nakuha natin up until now doon sa mga members na yon. Unlike doon sa tension controlled is mas safe tayo doon kaya medyo mas malaki yung ating strength reduction factor. So nababawas lang natin doon sa 0.90 is nababawasan lang ng 10% yung ating design strength. Okay, yung computed strength natin para maging usable is lalagyan lang natin 0.90 multiply by 0.90, so 10% lang ang mababawas doon. Okay, so dito sa mga members natin na may 0.65, meaning lang na kailangan natin na mas malaking parang factor of safety. Okay, so mas malaki ang binabawas natin, so mas maliit na reduction factor yung nilalagay natin. Okay, so dito sa baba, okay, when ET, ang E na yan is, ano nga bang mismong tawag dito sa E, I mean symbol ng ng strain, So ET, greater or equals to 0.005, meaning ductile tayo dito, so tension controlled. Ang magiging P value natin is 0.90. Okay, so we're talking about dito, either slab or beam. Okay, so nandito tayo sa flexural members natin. Of course, gusto nating mangyari sa ating member lagi is ductile, right? But allowable pa rin naman tayo gumamit ng section below 0.005. Okay? Kaso may mga rules lang tayo na dapat sundin. Okay, so doon sa mga members na merong applied axial load less than or equal to 0.10 FC prime multiplied by AG or area gross ay hindi pwedeng bumaba ng 0.004 yung kanilang strain. Okay, so hindi pwedeng bumaba doon. Pag ganun lang yung load mo, pag mas mababa lang siya ng 0.10 FC prime AG, kailangan 0.004, mas malaki yung strain natin, so meaning mas konti yung steel natin dapat dyan. We're not in the ductile region, pero hindi tayo pwede bumaba ng 0.004. So, yung 0.004 kasama yan sa tinatawag natin na transition region, okay? But
dun sa ano natin, dun sa rule, okay, yung actual load, pagbaligtad naman, pag mas mataas naman siya dun sa 0.10 FC prime AG, mas mataas yung loading natin, actual load. So, hindi na limited si 0.004. It can go up to the, it can go up to lower up to the EYT or yung, ano natin, yung yield strain ng ating steel. Okay, so ang yield strain ng ating steel for grade 60. So, grade 60 ang madalas natin ginagamit. Makikita nyo dun sa left side, grade 60. Okay. 0.002. So, nakuha po natin yung Via Hooke's law, ano, stress strain relation, okay? And elasticity. Okay, so mako-compute nyo yung ating strain. So, Hooke's law yan, okay? Pag grade 60, automatic 0.002 yung ating EYT o doon mag-yield yung ating steel, and then at the same time yun yung magiging value ng strain niya, okay? So from 0.002 up to 0.004 is, I mean, between ng 0.002 up to 0.005, between yung tinatawag nating transition region. Okay, so meaning from compression member or dun sa compression controlled papunta sa ating tension controlled, so meron tayong gitna. Okay, so allowed tayong mag-design dun sa gitna, kaso as per design natin, based on experience ng mga designers, is hindi siya good for being economical, hindi magiging economical yung ating member. So, mas maganda na paabutin na lang natin siya ng strain na 0.005. So, pwede nating lakayan yung ating dimension. I mean, pwede natin laliman yung ating beam or pwede natin bawasan yung ating bakal para lumaki yung ating strain. At magiging 0.90 pa yung ating value ng phi. Of course, dahil magiging tension controlled na tayo, ano? So, compression controlled. Pag compression controlled, nasa below na tayo ng 0.002. So, masyadong mababa na yung ating strain, ano? So, ibig sabihin, magpe-fail yung structure mo, biglaan, so hindi na siya magano magpapakita ng deformation. Okay? So, ayun, meron silang pinakita dito sa transition region. Okay, na values na ginagamit natin is either 0.65, 0.75, or 0.9. Katulad nga ng sabi ko, it is between 0.002 up to 0.005 strain. Okay, so katulad ng sabi ko kanina, nakalagay dyan sa ilalim, nilagay ko rin dyan, ano? ET, wag yung ET natin is mas mababa dun sa EYT, which is 0.002. So 0.001 and below, okay? Even yung value with decimal bago pa doon sa 0.002, mas mababa is already considered compression control. Okay, so madalas ang gagamitin na natin doon is 0.75 per columns, okay? Yung ating magiging phi value. Okay, so manggagaling dito sa taas. So meron tayong formula actually para sa pag-determine ng phi natin dito sa transition region. So ilalagay natin siya diyan. Ikakat ko muna yung video tapos ipapalitan natin yung ating board. Okay? Ipapakita natin yung formulas to determine yung value. So yung mga yan para lang mabilisan pag magko-compute na tayo. Yung mga madaling i-memorize at madalas na ginagamit. Pero meron tayong ginagamit na formulas to determine yung phi values. Bigyan natin siya dun sa pangalawang board natin. Thank you. Okay, so ayun ayan na yung ating formulas for under transition region. Okay, phi is equals to 0.75 plus open parenthesis ET minus EYT. So, EYT natin 0.002 for grade 60. Pag pinalitan natin yung strength ng steel na ginagamit natin sa mag-iiba yung EYT natin, kailangan natin i-solve ulit. So, multiplied by 0.15 all over
0.005 minus EYT. So that's for spiral members. Yung sa ilalim is for all the others na in between, okay, na hindi spiral members. So tingnan natin, magagamit natin yung mga formulas na yan sa mga problems natin. So mahalaga na diniscuss natin separately itong strength reduction factors. Okay, so ito yung madalas na ginagamit natin pag nagdi-design tayo, kailangan nating malaman kung anong value ng strength reduction factor. So isa rin yung beta 1 maliban pa sa reduction factor. So i-discuss natin yan sa mga susunod pa natin na mga videos. Okay, so iba rin ang basehan natin doon kung ano yung magagamitin natin. So binibigay naman ng ACI yan. Okay, so sa ngayon yun lang muna mga kasi. Maraming salamat, and don't forget to like and subscribe the video kung natuto kayo, and kung sa tingin nyo helpful yung video, it would motivate me to do more of these tutorial videos. Okay, so mag-aaral tayo ng design ko, kumpletuhin natin yan lahat step by step. Kakalkalin natin lahat ng concepts ng reinforced concrete at iba pang subjects ng civil engineering. So again, this is Engineer JC Valentos. Thank you.